Morning mga ka-agri. Ngayong araw ay December 3, 2023. Time check tayo. Mag 6:30 na. Ayan mamaya baka mamayang tanghali natin gagawin yung ididilig natin dito dahil kukulangin tayo ng oras. Ayan, umuulan na naman. Pansin nyo, sana gumanda ng panahon next week dahil magpapaanin na tayo. Wala na tayong time talaga para patuyuan yung ating sakahan. Ayan. Kaya sigurado ito patutubigan din ito pag pa-harvest na tayo. Ayan, yung harvester na naman ang mag-rotovator dito sa sakahan natin. Ayan, tingnan nyo, ang ganda na ng pagkahinog. Ayan. Kahit itong pure organic natin ito, hindi na natin lalapitan. So, i-explain ko sa inyo dahil wala tayong insect repellent. Mga ka-agri, ito yung isample natin kasi may nakarating sa atin na balita. May 11 hectares ang palayan, 7 hectares hanggang 11 hectares yung palayan na friend ng kaibigan natin na pure organic, halos for cropping na nag pure organic. Ewan ko lang kung may insect repellent siya. Kung walang insect repellent yung ganun na proseso o pure organic kayo, sige, balik nyo yung katabaan ng lupa nyo. Kung sa tagal nyong ginagamitan ng organic manure yung sakahan ninyo plus yung pampabulok na sumisikat ngayon sa social media, ay hindi rin maganda na tawag doon, sobra yung organic matter natin sa lupa, sobra yung katabaan, ibig sabihin yung nitrogen ng lupa nyo dahil saan kayo kukuha ng source ng mataas na potassium na siyang magpaparesistant sa inyong mga tanim, palay, hindi lang sa palay, sa ating mga tanim. Tapos ayan, patuloy na pag-ulan, alam naman natin na napakataas yung nitrogen content ng tubig ulan, mas mababa yung potassium ng ulan, ay talagang lalong hahapay yung palay dahil madadagdagan at madadagdagan. Puntahan ng peste, magkakasakit. Paano kung wala kayong insect repellent? Babagsak yung ani nyo, baka hindi pa kayo maka-area. Ito yung isasample natin. Ayan, ibinidyo's ko na kasi naalala ko habang naglilinis na dito para makatulong sa mga nag-pure organic. Ito yung dinemos natin. Nakita nyo naman na subaybayan nyo, pure organic yan hanggang aanihin natin. Ano ang naging problema dito? Dahil wala tayong insect repellent, na late yung in-order natin na sa hindi tayo nakabili ng product niya, yung sana isasample natin sa Filipino farmers, damayan ng magsasaka sa isang Batikan natural organic farmers na si Sir Konjan. Kilala na yan, kilala siya, yung produkto nila mayroon yun insect repellent. Kaya nga kung nagamitan natin yan, okay, kasi nga binubomba natin ng insecticide yung kabila, tapos dito pumupunta dahil walang insect repellent. Ano yung naging problema natin dito? Mayroon siyang mga black bug, sinira ng rice black bug at stem borer. Yun yung naging problema nito dahil kaya nakulangan ng sowe. Pero yung tawag doon, yung uhay niyan ay yukong-yuko dahil mayroon pa rin tayong source ng potassium na pampatigas dahil sa pis amino acid din, tapos yung ginamit natin na leonardite, mga ka-agri. Pero kulang dahil nga yan medyo dark, green siya, naglalaro yung iba, ganun yan mga ka-agri. Kaya kung may nag-aalok sa inyo na produkto na i-pure organic ninyo, yung inyong sakan, gawin nyo muna sa maliit na area para mayroon kang comparison. Kung may 2 hectares kayo, o sige 1 hectares, 1 hectares, para pag comparison ninyo yung protocol nyo sa kabila at dito sa kabila, mga ka-agri. Kaya nga mayroon yan mga inorganic fertilizer, abono na yan, para instant na kung magsosobra yung nitrogen na katabaan ng palay nyo. Alam naman natin yung nitrogen, yun yung dahilan kung bakit yan yung magbibigay ng sakit sa inyong palayan, yun yung magbibigay ng maraming peste, puntahan ng peste dahil malambot yung inyong palay. Yung puno, dahon, bubutasan yan, bibilutin yan ng mga leaf folder, bubutasan ng stem folder, madaling sipsipin ng mga naninipsip, rice bug, green leaf hopper, lahat na yan na klase ng peste ay pupunta sa palayan. Tapos late maturity, naglalaro kung yung variety na itinanim nyo
napatunayan na yan ng mga eksperto, wag nyo nang ipilit na 113 days pupunta sa 120 days. Ibig sabihin niya, 113 days maturity yan. Bakit ka pumunta sa 120 days, 125 ang layo? Ang taas ng nitrogen content ng palay mo. Pwede mo nga yan paurungin ng 1 week. Yang kung mo, yung pakagaya ng ginagawa natin, 113 days yan, halos 103 days. Umurong siya ng sabihin na natin 1 week, napakalaking bagay na yun dahil sa nabalansin natin at mas mataas yung ginamit natin potassium. Mga kagre, yan yung dahilan yan. Okay, hope nakatulong tayo sa inyo. Huwag kayong basta-basta gagamit, baka yun yung ikinalugin nyo, kagaya nung nabalitaan natin. Luging-lugi siya sa poor cropping. Ano ang nawalan siya ng pag-asa? Anong magiging resulta? Babalik siya sa mga lason na yan, inorganic fertilizer, mga lason. Sisirain niya ulit yung lupa niya na tawag doon, nagsakripisyo siya ng 2 taon para pagandahin yung lupa niya. Ano yung magiging pwedeng resulta sana yon? Mag-combine gaya ng ginagawa natin na napatunayan na natin sa ating mga grupo sa Agritipid PH na yung combine organic, inorganic fertilizer, organic foliar spraying ay yun ang the best dahil napatunayan na natin na kayang umani ng lagpas 250 or 300, aabot sa 300 yan kung walang laglag ng combine harvester. Yung isang kasamahan natin na taga Alicia na umani ng 265 plus yung laglag ng harvester, aabot yun sa 300 dahil nga hindi marunong yung nag-harvest, maraming nalaglag, ipinakain lahat yung talim ng combine harvester, maraming tapon yun, hindi kaya nung yagyagan. Tapos sa Nueva Ecija, yun din yung protocol ng idol natin na si Engineer Danilo Bulos kasama ni Secretary Pinyol ngayon. Yan, abangan natin yung ginagawa nilang libro, ay malaking tulong yon para sa atin. Kaya nga ini-enhance natin yung ating mga napupulot na aral, theoretical, tapos sina-actual, mga kinukuha nating impormasyon sa iba. Kasi kung wala yung mga impormasyon na yan, hindi natin mapapataas yung ani natin. Kaya nga, ayan, okay, abangan nyo yung natin. Kaya yun yung tips ko ulit sa inyo mga ka-agri. Yung nag-aalok ng pure organic, saan siya kukuha ng mataas na potassium na panglaban sa patuloy na pag-ulan, dala-dala ng nitrogen. Kung yung dayami lang ang pinagbasihan niyan, yung nag-aalok sa inyo ng pure organic, ay ilang tonelada lang yan. Sabihin na natin 5 tons yung natira, tapos binulok mo yung dayami, ilang bags lang. Sabihin na natin may isang bag na NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Sabihin na natin may sulfur na 1 bag yan, silica, yan na. O sige, sabihin na natin ilang tonelada lang. Ilan ba yung nutrients, yung NPK na magbibigay sa 1 tons ani or 20 kaban. O yun, i-search nyo sa Google. Meron yan sa DEPL Rice, meron yan sa IRI International at sa Recommended International, meron yan. Hanapin nyo, ilan lang yon. Hindi kayo aabot sa pure organic ng yung expected na malakas na ani. Baka babagsak yung area, malataas na yung area na anihin nyo dyan, lalo kung wala kayong insect repellent. Okay, magandang buhay sa ating lahat. Ito si Ka-Agritipid, handang tumulong sa inyo. Anumang oras, i-PM nyo lang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Agritipid PH, para maibahagi rin sa inyo, ako, ng ating mga kasamahan, yung iba't ibang resulta, aral na natututunan namin. I-PM nyo ako sa Facebook account para mabilis nyo akong makausap, at may pagkakataon na may add ko kayo sa group chat ng Agritipid PH. Okay, maraming salamat. Ganun na lang. At happy Sunday, happy Lord's Day, mabuhay po tayo lahat. Bye bye. Okay, last na to, tuloy natin bukas. Ayan, ikukan ko na lang yung tawag doon, ito pinatungan ko ulit, 3 bag ulit yan, 3 manure ulit, pinatungan ko ulit ng ayan, carbonized sawdust.
natin ito didiligan para makita nyo. Tapos nakalilim naman ito. Ayan, mayroon tayong canvas dyan. Takpan natin para mabilis yung decomposition ng canvas pag nadiligan na natin. Okay, ganito muna. Yan, kaganda. Ito na yung pinakamasustansya na gagawin natin. Pinakamaraming nutrients na gagawin natin na compost sa protocol natin. Ito yung pinaka magandang compost ngayon na gagawin natin na ilalagay sa ating mga tanim, hindi lang sa palay, sa lupa, kundi sa ating mga garden. Yan. Okay, yan na, pinakamasustansya dahil ang dami nating ilalagay dyan. Mayroon pa tayong naipon doon na ipapakita natin lahat bukas, yung kuhol. Gagamitin na natin yung isang isang malaking timba na inipon natin kuhol doon. Ilalagay na natin yung katas dyan. Taon na yon mga yan. Kaya ito yung pinakamasustansya na gagawin ni Ka-Agritipid PH. Okay, abangan nyo sa YouTube channel Agritipid PH. Maraming salamat. Okay, patungan natin ulit. Ganyan, pakatkat lang tayo kasi medyo ma-full memory tayo. Cellphone lang gamit natin. Yan, patong, tapos carbonize ulit. Ganun lang yung proseso natin. Tapos sa pag medyo na-decompose na, haluin din natin ito. Baka 2 times natin haluin ito sa loob ng 1 week. Pakita ko sa inyo, haluin din natin para maganda yung pagka-pantay. Yan. So, nakagawa na tayo ng langka. Target natin makagawa 1 week na 30 bags para konti na lang yung pupuno natin. 30 bags na manure. So agree, konti na lang yung natin. Pag kulang ay may kukunin tayo na manure sa ating kapitalan. Ito pala may tatag, sabi namin sa Ilocano. Saan na? Ito, kung alam nyo, ito doon nyo makikita na hindi hindi mabaho. Pwede na. Meron ng mga to beetle yung pumupunta dyan sa nyug. Kasama na dyan yan para siya pang dagdag protina. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Time check tayo, 5 o'clock na. May matatapos pa natin yan bago tayo uuwi. Okay, maraming salamat.